Mabuti naman nakarating ka pa. Kanina pa naghihintay ang kliyente mo sa'yo. Higit 1 oras na yan dito, ayaw naman magpagawa ng eyelashes sa iba. Gusto sa'yo lang. Ay nako, mabuti na lang wala pang supervisor, hindi niya nakita yan. Mamaya memo ka na naman. Pasensya na. Traffic kasi. Anong oras na rin ako nagising? Galing pa kasi ako sa bahay ni Kent. Ay, ang sakit ng ulo ko. Anong oras na kasi ako natapos maglaban ng mga damit niya eh. Alam mo ba na pupunta yung loyal client mo? Ang sabi niya nakausap ka na niya kagabi. Ikaw pa nga raw ang nagbigay ng oras sa kanya eh. Ano ba naman yan, Carmela? Oo, nasabi niya sa akin. Nawala lang sa isip ko. Akala ko nasabi ko sa kanya na hapon pa. Pasensya na talaga. Lahat naman nawawala sa isip mo kapag kasama mo yung boyfriend mo. Mabuti pa ang paglalaban ng damit niya naaalala mo, samantalang tong nagbibigay ng kabuhayan sa'yo, nawawala na ng space sa utak mo. Kumalma ka na, Amira. Ang aga-aga kinukunot mo yung noo mo. Bahala ka, maaga ka niyang tatanda. Tingnan mo, oh. May mga lines na ang noo mo. Sige na, pupuntahan ko na siya. Ako na lang ang magpapaliwanag. Mabait naman yan. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa. Malapit na rin naman mag-lunch eh. Mamaya na ako kain. Hay nako, inuuna palagi ang lalaki kesa sa sarili. Sige, mamaya pagkatapos mo dyan sa kliyente mo mag-almusal ka muna. Maglalagay ako ng sandwich dun sa pantry. Magtitimpla na rin ako ng kape. Kailan ka kaya matatauhan dyan sa pagiging tanga mo sa pagmamahal? Yung lalaking pinapaaral todo asikaso, tapos pinapabayaan ng sarili na alam na sasabak sa trabaho maghapon. Nako talaga! Ngiti lamang ang iginawad ni Carmela sa kanyang kaibigan. Higit 2 dekada na silang magkaibigan ni Amira at sanay na siya sa ganoong asta nito. Natural na ang pagiging prangka at maldita ni Amira, lalo na kapag hindi niya gusto ang ginagawa ng kanyang kaibigan. 4 na taon na ang relasyon ni Carmela sa kanyang nobyo at kahit na ganun sila katagal ay hindi pa rin boto ang kaibigan niya sa kanilang relasyon. Mabilis lang ding natapos ang kanilang araw at 100 lang naman ang uuwian ng magkaibigan, kaya sabay na silang umalis ng trabaho. Samahan mo muna ako. Bibili lang ako ng pagkain. Gusto ko ng manok eh. Saan ka ba bibili? Masyado yatang malaki yung half lechon na bibilin mo. Ay pwede rin naman para may pambaong ka bukas. Hatian mo na lang ako, baka kasi hindi ako makapagbaon ng ulam. Ako na lang ang bahala sa kanin. Hindi. Bakit naman yun ang bibilhin ko? Ang mahal kaya nun, alam mo naman na nagtitipid ako. Maghahanap ako ng mura lang. Sana may tig-15. Anong mahal dun? Ikaw naman ang kakain at aabot pa naman yon hanggang bukas para may ipambabaon ka pa. Ako, Carmela, tigilan mo sa pagtitipid mo sa sarili mo ha? Tapos todo bigay ka sa luho niyang boyfriend mo. Anong makakain mo sa tag-15? Baka ibigay sa'yo yung mantika na pinagprituhan na lang. Bakit ba hanggang ngayon hindi mo pa rin siya hinihiwalayan? Masyado na siyang magastos ngayon. Bakit ko naman siya hihiwalayan? Mahal namin ang isa't isa at maayos naman kami. Nagbabago naman na siya at nakikita ko yon. Huwag lang sana yung mga babaeng malalande ang kusang lumalapit sa kanya. Alam mo naman sa panahon ngayon, hindi naman siya maglolo ko kung hindi siya inaakit ng mga yon. Hindi pa kayo hiwalay kasi kailangan ka pa niya, no? Malaki pa ang babayaran niya sa graduation niya, di ba? Kaya nga todo kayod ka eh. Ang daming tip na naibibigay sa'yo, pero kung magtipid ka sa sarili mo, grabe. Kulang na lang mag-ulam ka na ng asin araw-araw para lang wag makagastos. Sugar mommy ang labas, no? Huwag mong idamay ang panahon ngayon sa nangyayaring panloloko ng nobyo mo. Talagang malandi siya, yun na yun. Kasi kung talagang tapat siya, kahit pa maghubad ang babae sa harapan niya, hindi siya manloloko. Tama na yan. Matalino ka naman kasi, Carmela. Huwag ka na maghanap ng ibang salita na magja-justify sa pagiging tarantado ni Kent. Ikaw, panay ka ganyan sa akin. Hindi mo lang kasi alam ang nangyayari sa relationship namin. Malamang magtitipid ako dahil itong ginagawa ko para sa future naming dalawa. Kapag nakapagtapos na siya at nagkaroon na ng magandang career, matutulungan na niya ako. May ibibigay na rin niya ang pangako sa akin na magandang buhay. May tiwala ako sa boyfriend ko at yun ang mahalaga. Hoy babaita,
23 years old pa lang yung boyfriend mo at ikaw 33 na. Sa 4 years na relationship nyo, ilang beses ka na niyang niloko sa babaeng mas bata sa'yo. Ipupusta ko lahat ng meron ako sa buhay ko. Kapag nakapagtapos yan, iiwan ka niyan. Yung pangarap at karera na pinapangako niya sa'yo, ibibigay niya yan sa babaeng mahal niya at hindi ikaw yun. Maniwala ka, kapag mahal ka ng lalaki, hindi ka niyan gagatasan ng ganyang kalala. Hindi niyan maaatim na ikaw ang bubuhay at magpapaaral sa kanya. Itong asawa ko, noong kami pa, nag-aaral yan habang nagtatrabaho. Partida ha, breadwinner pa siya sa pamilya nila. Pero galit na galit siya kapag naglalabas ako ng pera para sa kanya. Dahil sinasabi niya na naaapakan nun ng pagkalalaki niya. Tapos yung boyfriend mo, ultimo pambili ng sabon sa'yo pahihingin. Ang laki ng katawan, masyadong pabigat. Tigas ng muka eh. Magkaiba naman kasi sila ng asawa mo. Bata pa to nung nakilala ko at ang layo ng age gap namin ha. Ako rin na nagpresenta nito dahil ayoko na mahirapan siyang pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Ano ba naman tong usapan natin, Amira? Kung saan na naman ito mapupunta tapos mag-aaway na naman tayo. Yan kasing mga lumalabas sa bibig mo hindi mo inaayos eh. Wala kang pakialam kung makakasakit ka ng tao. Ay talaga, hindi ko titigilan yung relasyon ninyo. Di bali na lang na maglupasay ka sa pag-iyak mo dyan kesa magsettle ka sa taong hindi alam ang responsibilidad sa buhay. Nasasaktan ka sa mga salita ko dahil alam mong totoo. Tama na sinabi, Amira. Nagpapasama lang naman akong bumili ng uulamin ko. Pinapangaralan lang kita dahil kapag nagmamahal ka, nawawala yung utak mo. Tinakpan ni Carmela ang kanyang tenga upang hindi marinig ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, naging mahigpit ang dalaga sa kanyang gastusin, lalo pa at nalalapit na ang pagtatapos ng kanyang nobyo. Nagbigay siya ng malaking halaga dahil may kailangang bayaran si Kent sa paaralan. Naubos ang ipon niya at nadagdagan pa ang kanyang mga utang. Isang gabi, nagtungo siya sa bahay ng kanyang nobyo upang bigyan ito ng sorpresa. Dala niya ang sapatos na gustong-gusto ni Kent. Magandang gabi po, tita. Andyan po ba si Kent? Ay, oo nga po pala. May dala po akong grocery. Dumaan po ako kanina. Binilhan ko na rin po kayo para po may stock kayo. Kinuha ng nanay ni Kent ang dala niyang plastic at sinabi na nasa loob ng kwarto ang kanyang nobyo. Agad din naman na nagpunta roon ang dalaga. Pagtayo niya sa tapat ng pinto, bumukas ito at may isang babae na lumabas. Labis ang pagtataka niya dahil ngayon niya lang nakita ang babae na yon. Kung susumahin ay bata pa ito. Kung hindi kaedad ng kanyang nobyo, maaaring mas bata ng 2 taon. Balingkinita ng katawan, maputi at kulay abo ang buhok. Hindi maikakaila na maganda ang babae na yon. Sino yon? Andito ka pala, babe. Kamag-anak namin yon. Pinsan namin sa father side. Halika. Kanina ka pa ba? Bakit hindi mo ko sinabihan na pupunta ka ngayon? Sana nag-chat ka man lang sa akin para ako na ang sumundo sa'yo sa kanto. Ngayon ko lang siya nakita. Bakit nandito siya sa loob ng kwarto mo? Nakiligo lang siya. Kasi kanina may tao sa CR. Dito lang naman sa kwarto ko may bukod na banyo. Kaya sabi ko dito na lang siya kasi aalis siya ngayon eh. Mamaya pagbalik niya ipapakilala kita. Siya yung anak ng tito ko na nag-asawa ng mas bata. Naalala mo ba yung kwento ko sa'yo? Yung nag-abroad tapos doon nakakilala ng bagong asawa? Hindi ko alam kung naaalala mo pa siya. Matagal ko na kasing naikwento yun eh. Oo, naalala ko na. Kaya pala ngayon ko lang siya nakita eh. Kahit naman ako, ngayon ko lang siya nakita. Mga bata pa kami nung nagkasama kami. Kahapon lang yung dumating. Pag uwi ko galing school, andito na siya. So, anong ginagawa mo rito? Wala ka bang pasok ngayon? Ano yan? Kumusta naman ang pag-aaral mo? Gusto mo bang lumabas muna tayo? Ito palang gift ko sa'yo. Diba ito yung sapatos na gusto mo? Naalala ko ito yung tinuturo mo nung nasa mall tayo.
Hala, talaga? Maraming salamat, babe. Alam mo ba na sobrang stress na ako? Tapos, bigla kang dumating na may dala nito? Grabe, ang swerte ko talaga sa'yo, babe. Alam mo palagi kapag kailangan kita. Salamat dito, ah. Wala yon. Ang mahalaga sa akin, masaya ka. Deserve mo yan dahil wala kang ibang ginawa kundi ang pagbutihin ng pag-aaral mo. Siyempre, paanong hindi ko pagbubutihin ang pag-aaral ko? Gusto ko nang maibigay sa'yo ang magandang buhay na deserve mo. Sa susunod, sa bahay ka na lang mag-aalaga ng mga anak natin, habang ako naman ang gumagawa ng pera. Ikaw naman ang makakatikim ng kaginhawahan. Dahil deserve mo yun, babe. Nakakainis ka naman. Iniisip ko palang kinikilig na ako. Gusto ko yun. Para kapag uwi mo, maghahain na ako ng pagkain natin. Tapos, kapag wala kang pasok, lalabas tayo ng mga anak natin. Ay, ang sarap mangarap ng magandang buhay kasama ka. Hindi maikakaila ang tuwa na nararamdaman ni Carmela para sa kanyang nobyo. Dahil lahat ng mga sinasabi ni Kent ay pangarap na matagal na niyang nais na maranasan. Ang mga pangako na yon ang tangi niyang pinanghahawakan, kaya kahit na marami ang tutol sa relasyon nila, wala siyang pinapakinggan. Dahil para sa kanya, alam niyang tutuparin ng nobyo ang lahat ng mga sinabi nito sa kanya. Doon siya nanatili sa loob ng kwarto ni Kent. Sinubukan niyang lambingin ng nobyo, ngunit halata ang pagtanggi ng lalaki. Hindi man madiretso ni Carmela, ngunit nakakaramdam siya ng tampo. Uuwi na ako, babe. Ingat ka, ha? Chat mo na lang ako pag nakauwi ka na. Atid na lang kita hanggang sa sakayan ng jeep. Lakad na lang tayo. Hindi mo ba ako patutulugin dito sa inyo? May dala naman akong damit. Saka may mga gamit naman ako rito. Ikaw ang bahala. Kasi baka malate ka bukas sa work mo, di ba? Alam mo naman ang kaibigan mong matabilang dila. Mamaya, sa akin na naman isisino ng pagiging late mo. Sa bagay, tama ka nga. Kahit nasabihin niyo ni Carmela, naghihintay pa rin siyang pigilan siya ni Kent na umuwi at ayain na doon na lang sa bahay nila matulog. Ngunit hindi niya ito narinig kahit pa hanggang sa makasakay siya sa jeep. Masama ang loob niya habang pauwi dahil inaakala niya na gusto rin siyang makasama ng nobyo ng mas matagal. Kinabukasan, maagang nakapasok sa trabaho ang dalaga. Saktong pagdating niya ay pumasok na rin ang kanyang kaibigan. Nagulat pa ito noong una at tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Oh, wow! Himala, hindi ka yata late ngayon. Mabuti naman maaga kang pinaalis ng boyfriend mo. Maaga ka ba nagbiyahe papasok? Hindi naman ako natulog sa kanila. Ang OA mo naman mag-react. Para naman palagi akong late. May araw lang talaga na hindi ko maiwasan yun. Hindi lang naman ako ang nalilate eh. Totoo ba itong nakikita ko? Totoo ba yan, hindi ka natulog sa kanila? Bakit naman? War ba kayo? Salamat naman, baka matauhan ka na niyan. Parang ang gusto kong good news na marinig ngayon, hiwalay na kayo. Ano na? Magpapaluto na ba ako ng pansit para sa celebration? Hindi, may bisita kasi ata sila. Saka hindi na rin ako nagpumilit. Dinalhan ko lang sila ng grocery. Hindi kami maghihiwalay. Itabi mo yung pansit para sa graduation niya. Ibang klase talaga ang pagyakap mo sa pagiging sugar mommy mo, no? Pati pamilya niya gusto mo nang buhayin. Aber, sino namang bisita nila? Kamag-anak raw nila eh. Babae, ngayon ko lang nakita. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko pero medyo nagdududa ako. Ayan na yun. Ayan na nga ba sinasabi ko sa'yo, Carmela? Simula pa noon, ganyan na siya. Hindi na magbabago yung boyfriend mo. Malala na yan. Manloloko na yan noon pa man. Mananatili yung manloloko. Sus! Ngayon, kamag-anak naman pakilala niya sa babae niya? Ano ba yung last na babae niya? Ang sabi niya tomboy, pero nagulat ka na lang nakikipaghalikan siya at ilang buwan na silang nagkikita. Nako, sinasabi ko sa'yo Carmela, tigilan mo na yan.
Maawa ka naman sa sarili mo. Paano ka makakakilala ng lalaking para sa'yo kung stay ka ng stay sa ganyang relasyon? Wala na nga na itutulong sa'yo, lalo ka pang sinisira. Ano pa bang gusto mo mangyari bago mo makita yan ng malinaw? Ang dami mo namang sinabi. Hindi pa nga napapatunayan eh. Malay mo naman, pinsan niya nga talaga, di ba? Tapos masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-anong bagay. May tiwala naman ako sa kanya at alam kong hindi niya ako lolokohin. Andoon naman ang pamilya niya eh. Mabait ako sa kanya. Hindi naman siguro sila papayag na lokohin ako ng anak nila. Sige, maglaro ka ng tanga-tangahan ha. Alam mo premyo niyan? Luha. Ikaw na lang ang mag-gaslight sa sarili mo. Mapapagod ka rin naman yan. Huwag mong asahan ng pamilya niya na kumampi sa'yo. Mabait sila sa'yo dahil ikaw na ang bumubuhay sa kanila. Kamag-anak sila ni Kent. Malamang lahat gagawin nila mapagtakpan lang siya. Ang pamilya ng boyfriend mo ay hindi mo pamilya. Pinapalala mo lang ang sitwasyon eh. Sa halip na kumalma ako, lalo mo akong pinag-overthink. Hindi ka naman nakakatulong, lalo na yung mga sinasabi mo. Ay talagang mag-overthink ka. Tandaan mo, trust your instinct. Hindi mo yan mararamdaman kung wala lang yan. Ilang beses ka na bang natulungan yan mahuli ang boyfriend mo? Hindi ba last na pagdududa mo sa kanya nagkatotoo? Ang ibig sabihin, may tinatago sa'yo yung bata mo. Ayusin mo yung trabaho mo, Carmela. Ilang beses ka na nagkamali ngayong araw. Ilan na yung nagreklamo sa'yo? Naku po, baka magkaroon ka ng penalty, mabawasan pa yung sasahurin mo. Nasistress na ako sa ginagawa mo. Malaki nagiging epekto nito sa'yo. Pasensya na. Hindi lang talaga ako makapag-focus sa ginagawa ko eh. Ang dami kasing tumatakbo sa utak ko ngayon. Bakit? Iniisip mo na naman yung boyfriend mo at pinsan niya kuno? Ang laki na ng epekto ng lalaki na yan sa buhay mo, Carmela. Hindi na uso ang martir sa panahon ngayon. Tama na yan. Napaaral mo na siya eh. Kayang-kaya na niya ng sarili niya. Hindi naman kasi tungkol dyan. Basta, may iba pa. Hindi mo ako maloloko. Kilala na kita. Alam ko kung saang bagay ka nagkakaroon ng problema. Naaawa na ako sa'yo, Carmela. Please naman, maawa ka naman din sa sarili mo. Lahat na ng klase ng dahilan na sabi na sa'yo ng boyfriend mo. Kahit sinong nakakakilala sa inyo, alam ang ginagawa niya. Samantalang ikaw, kahit na ilang beses ka ng pagsabihan, ang tigas pa rin ng ulo mo. Isinawalang bahala ni Carmela ang payo sa kanya ng kaibigan. Kahit naramdam niya sa kanyang sarili na may mali. Sa paglipas ng mga araw, bibihira na lang silang magkita ng nobyo. Tuwing wala siyang pasok, pumupunta siya sa bahay ni Kent. Ngunit saglit lang sila kung magsama dahil maraming ginagawa ang binata. Ilang buwan na ang lumipas, ganun palagi ang nangyayari. Kung hindi niya pupuntahan ng nobyo, hindi ito magpapakita sa kanya. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito masabi sa kanyang kaibigan. Dahil alam niyang galit lang din ang isasalubong sa kanya. Kaya lahat ng problema ay kanya lamang sinasarili. Pakiramdam niya ay punong-puno na siya at kahit anong oras ay sasabog na. Hindi naman maikakaila na nararamdaman yun ni Amira, kaya siya na lang ang gumagawa ng paraan upang makapagsabi sa kanya ang kaibigan. Hindi ka pa ba uuwi? Sabay na tayo. Tara na, kung gusto mo tambay ka na muna sa bahay. Salamat, pero hindi na. Pupuntahan ko pa si Kent sa school nila eh. Hanep, sa halip na ikaw ang sunduin, ikaw na ngayon ang nanunundo. Hindi naman niya alam na pupuntahan ko siya eh. Ikaw bahala. Sige, mauuna na ako. Basta umuwi ka na kaagad ha. Delikado sa labas ngayon. Mukhang wala pa naman pakialam yung sugar baby mo sa'yo. Kapag wala kang masakyan pa uwi at hindi ka na niya hinatid, tawagan mo ko para ako na maghahatid sa'yo pa uwi. Mahirap na. Ang dami pa namang krimen na nangyayari ngayon. Oo, salamat. Ingat ka. Nagsalungat ng landas ang magkaibigan. Pagkarating ni Carmela sa paaralan ng kanyang nobyo, agad niya rin naman itong natanaw at naglalakad palabas kasama ang mga kaibigan niya.
Sandaling nanikip ang dibdib ni Carmela nang matanaw niya na may kahawak kamay ang nobyo at ang babae na yon ay ang pinsan na sinasabi ni Kent. Kumuha muna siya ng lakas ng loob bago siya muling humakbang upang lapitan ng nobyo. Alam niya kasing hindi pa napapansin ni Kent na naroon siya. Babe! Anong ginagawa mo rito, babe? Bakit ka nagpunta rito? Pauwi na kami. Hindi ka nagsabi na dadaan ka rito. Agad na binitawan ng binata ang kamay ng babae. Ang mga kaibigan naman ni Kent ay nagbulungan. Hindi yun marinig ni Carmela, pero ramdam niyang tungkol ito sa kanya. Alam ng mga kaibigan ng nobyo ang relasyon nila. Pero halatang ayaw sa kanya ng mga ito, lalo na sa edad na meron siya. Hindi man halata na 10 taon ang tanda niya sa nobyo dahil bata pa naman siya kung titingnan. Pero nararamdaman niya pa rin na malaking issue ito sa mga kaibigan ni Kent. Nagpakawala ng mabigat na paghinga si Carmela para lang pakalmahin ang kanyang sarili at hayaan na lang ang mahinang tawanan at bulungan ng mga kasama ng nobyo. Nakalimutan mo na bang mansari natin ngayon? Gusto sana kitang ayain na kumain sa labas kaso kasama mo pala ang pinsan mo. Akala ko kasi ikaw lang mag-isa eh. Hindi ko na rin nagawang tawagan ka kasi di ba minsan pinupuntahan naman na kita ng diretso rito. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Kent, ngunit pasimple lamang yon. Ang babae naman ay napaiwas ng tingin. Hindi mawari kung siya rin ba ay natatawa o nakakaramdam ng hiya. Sinita pa ni Kent ang mga kaibigan niya upang tumigil sila sa ginagawa nila. Hindi mo naman siguro nakalimutan na mansari natin, no? Ano ka ba, babe? Malamang hindi ko naman makakalimutan yun. Bakit ka nagpunta pa rito? Hinintay mo na lang sana ako na magpunta sa bahay niyo. Paano yan? Nakalimutan ko sa bahay ang regalo ko sa'yo. Akala ko kasi makakadaan pa ako sa bahay, kaya hindi ko na dinala. Ayos lang. Pwede mo namang ibigay kapag pumunta ako sa inyo eh. Palagi naman akong pumupunta doon. Ano, saan tayo? Sasama ba ang pinsan mo sa atin? Doon na lang sa dati nating kinakainan. Parang gusto ko kasi ng Paris eh. Alam mo ba, kanina ko pa yan iniisip. Mabuti na lang makakasama kitang kumain doon. Sige. Aalis na muna kami ha. Alam mo naman ang sakayan pa uwi sa bahay, di ba? Chat mo na lang ako kung magkaroon ng problema. Sabay ka na sa kanila. Iisa lang naman ang dadaanan niyo eh. So, hindi sasama ang pinsan mo sa atin? Sure ka ba na kaya niyang makauwi? Baka maligaw yan. Araw natin to. Dapat tayong dalawa lang. At saka, andyan naman si Kenji. Madadaanan naman nila ang bahay. Ihatid na lang nila. Halika na, babe. Ngumiti lamang si Carmela habang nagpapaalam sa mga kaibigan ng kanyang nobyo. Bago sila tuluyang umalis at magpunta sa paresan na sinasabi ng kanyang nobyong si Kent. Doon pa rin ba sa bahay ninyo umuwi ang pinsan mo? Bakit nga pala dyan siya nag-aaral sa school nyo? Ang akala ko ba sa malayo siya nakatira? Bakit parang ang bilis naman yata ng paglipat niya? Matagal na ba niyang desisyon yan? Kalilipat niya lang dyan. Hindi ko nga alam na dyan niya rin gusto mag-aral. Bahala siya sa buhay niya. Basta kung saan siya komportable. Si Tito naman ang magbabayad ng tuition niya eh. Sige na babe, upo ka na. Para makabili na tayo ng kakainin natin. Graduating na rin ba siya? Pwede pa pala lumipat ka agad ano? Kahit na 1 buwan na lang graduation na? Alin ba rito ang gusto mo? Mag-overload ka ba? O ito na lang, yung bago nila? Parang masarap din tignan eh. Try kaya natin. Kahit na alin na lang dyan. Hindi mo sinagot yung tanong ko kung sa inyo pa rin ba siya nakatira o may nahanap na siyang paupahan na lilipatan niya. Iniiba ko na nga ang usapan, panay ka pabalik at tanong ng tanong. Ano bang gusto mo? Tungkol lang ba kay Jenny magiging date natin ngayon? Sana isinama natin siya para sa kanya ka na nagtanong, di ba?
Kung gusto mo pala siya na ma-interview, hindi ko na sana siya pinauwi. Hindi ka na natahimik eh. Bakit ka nagagalit? Nagtatanong lang naman ako. May masama ba doon? Simpleng tanong lang naman to. Ang dali lang naman sanang masagot pero mas inuna mo pa yung galit mo. Bad trip, ayoko na. Mag-isa ka na lang kumain dito. Alam ko na kung saan to papunta. Huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka pati sa pinsan ko. Ano ka ba naman, babe? Hindi na ba tayo matatapos sa selosan na to? Nakukulangan ka ba sa assurance na binibigay ko sa'yo? Hinaan mo naman ang boses mo. Nakakahiya, nakatingin sila sa atin, oh. Okay, fine. Hindi na ako magtatanong. Basta tumahimik ka na dyan. Ikaw na lang ang kumain. Wala na akong gana. Hihintayin na lang kita matapos kumain para makauwi na ako. Sino ba naman gaganahan kung lahat na lang gagawing issue? Sasabihan ko na lang sila mama na palayasin sa bahay si Jenny para matigil na yung kahibangan na pagdududa mo sa akin. Sorry na, babe. Hindi naman ako nagdududa. Gusto ko lang naman magtanong. Sige na, pili na tayo ng kakainin. Sorry na talaga. Mag-sorry ka pero nasira mo na ang mood ko. Ang ayos-ayos natin eh. Tapos ganyan ka aasta? Sana hindi mo na lang ako pinuntahan, di ba? Masaya tayo eh. Gumagawa ka kasi ng ikagagalit ko. Ganito ba ang gusto mo? Maging toxic ang relationship natin? Mag-aaway tayo palagi? Sorry na, please. Oo na, kasalanan ko na to. Hindi ako nag-iisip. Huwag ka nang magalit. Ilang beses pang pinilit ni Carmela ang kanyang nobyo para lang hindi sila magkagalit. Kumalma naman si Kent at ipinagpatuloy nilang ipagdiwang ang kanilang espesyal na araw. Simula ng gabing yon, hindi na naalis sa utak ni Carmela ang tungkol kay Jenny. Nais niyang malaman ang tunay na ugnayan nila ni Kent. Dahil ang mga sinasabi sa kanya ng nobyo, tila ba may ibang kahulugan. Bit-bit niya ng matagal ang katanungan sa kanyang utak. Nakatulala ka dyan. Ano na naman yung iniisip mo? Ha? Hindi naman ako nakatulala. Hindi nakatulala? Kanina ka pa nakatitig dyan sa pader. Muntikan ko na ang pagkamala na tumatagos ang tingin mo dyan. Ano bang problema mo? Kapag sinabi ko sa'yo, aawayin mo lang naman ako eh. Tungkol sa boyfriend mo? O sige na, depende pa sa ikukwento mo kung aawayin kita. Anong nangyari? Confirmed na ba na may babae siya? Hindi yon. Kasi nag-away kami ng mansari namin. Pinag-awayan namin ng pinsan niya. Nagtatanong lang naman ako sa kanya eh, pero mas inuna niya pang magalit. Ayun, nagsorry na lang ako. Nagpipigil na ako ng galit. Alam mo, grabe ka manipulahin ng lalaki na yan. Para lang matigil ka sa pagtatanong, uunahan ka niya ng galit. Tapos ikaw naman to si tanga, tamang sorry para lang magkabate. Ikaw pa ang madalas naglalambing sa kanya kaysa ikaw ang nilalambing. Ano ba naman yun? Ilang beses ko na tong sinabi sa'yo ah. Darating ang araw, nagigising ka, nasa harapan mo na ang lahat ng sagot dyan sa mga tanong mo. Sana naman, ito na ang huling beses na magpapaloko ka, Carmela. Hindi ka na bata. Sana naman, mas unahin mong pakinggan ang isip mo kaysa sa damdamin mo. Hindi na kumibo pa si Carmela dahil unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Ngunit gusto pa rin niyang subukang ayusin ang relasyon nila ni Kent. Kumakapit pa rin siya sa pagmamahal niya para dito at sa mga pangako ng binata para sa pag-abot ng mga pangarap nilang magkasama. Sa araw ng graduation ni Kent, nagpunta si Carmela habang ang pagdududa niya kay Jenny ay hindi pa rin naaalis. Wala si Jenny noong mismong araw ng graduation at ang sabi sa kanya ng magulang ng nobyo ay umuwi ito ng probinsya dahil nagkasakit ang ama nito. Hindi naman na muli pang nagdagdag ng katanungan ang dalaga dahil ayaw niyang mag-ugat na naman yon ng away. Hindi niya nais na masira ang masayang araw ng nobyo. Congrats, babe! Masaya ako para sa'yo. Natupad na rin ang pangarap natin. Grabe, sobrang proud ako sa'yo. I love you. I love you too. Maraming salamat sa tulong mo, babe.
Ito na yun. Malapit na ako makabawi sa'yo. Kapag nagkaroon ako ng magandang karir, madadala na rin kita sa magandang lugar. At doon tayo bubuo ng magandang memories. At kapag kaya ko na talaga, pwede na tayo bumuo ng sarili nating pamilya. Magpapagawa tayo ng sarili nating bahay. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Ano ka ba? Kinikilig naman ako sa mga sinasabi mo. Kaya hindi talaga nawala ang suporta ko sa'yo eh. Kahit ako, hindi na makapaghintay na tumira sa iisang bahay kasama ka. Isa talaga sa pinagpapasalamat ko ay ang mga sakripisyo mo, babe. Ang swerte ko talaga sa'yo dahil ako ang pinili mong mahalin. Gano'n naman talaga ang mag-partner, di ba? May magandang kinahantungan naman ng sakripisyo ko. Isa pa, ikaw rin naman ang nag-push sa sarili mo para maabot mo yan. Sinaportahan lang kita. Siguro naman, hindi ka na ngayon naaawayan ng kaibigan mo. Kaya talaga, nagpursige rin ako. Ayaw kita mapahiya. Ang dami pa naman yung sinasabi tungkol sa atin. Ayan, supalpal siya ngayon. Nakatapos ako ng pag-aaral. Maghintay lang siya. Patutunayan ko mabibigyan kita ng magandang buhay. Hayaan mo na si Amira. Ganun lang talaga yon. Basta ako, proud na proud ako sa lahat ng ginagawa mo. Masaya nilang ipinagdiwang ang graduation ni Kent. Malaking pera ang nailabas ng dalaga, lalo na at siya ang sumagot ng ipinanghanda ng nobyo. Hindi na niya iniisip ang pera dahil mahalaga sa kanya ay kung ano ang ikasasaya ng binata. Naging maayos ang kanilang relasyon sa mga sumunod na buwan. Nawala ang pagdududa ni Carmela tungkol kay Jenny dahil nakikita naman niya na binibigyan na siya ng atensyon ng nobyo. Mag-isa si Carmela sa loob ng pantry habang nagtitimpla ng kape. Sinusubukan niyang tawagan ng nobyo, ngunit hindi ito sumasagot. Dahil sa pagiging abala niya, hindi niya namalayan na pumasok ang kanyang kaibigan sa loob. May trabaho na ba ang boyfriend mo? Nakakagulat ka naman. Hindi kita napansin na pumasok. Gusto mo rin ba ng kape? Para kang kabote kung sumulpot. Salamat na lang, kakakapi ko lang kanina eh. So ano nang ganap sa buhay ng sugar baby mo? Tapos mo na siyang pag-aralin. Ano nang ginagawa niya sa buhay? Hindi mo na talaga inalis yung pagtawag sa kanya na sugar baby ha. Mamaya may makarinig na iba, isipin na totoong ginagatasan niya lang ako. Saka ayaw na ayaw ni Kenta naririnig ang salita na yan. Kahit naman daw 10 years ang age gap namin eh, hindi niya ako tinuring na matanda. Please naman Amira, tawagin mo na lang siya sa pangalan niya. Siyempre paniniwalaan mo siya. Dakilang utu-utu ka eh. Anong hindi ka nakikita bilang mas matanda? Halata namang magkaiba kayo ng generation. Ano naman kung marinig niya? Totoo naman na ginagawa kanyang sugar mommy, tapos tuwang-tuwa ka naman. Grabe ka naman. Ramdam ko naman talaga na hindi niya ako tinuturing na mas matanda pa sa kanya. Tatagal ba kami ng 4 years kung paniniwalaan niyang sabi-sabi ng iba tungkol sa age gap? Nasa right age naman na siya. May iba nga dyan, nasa 20 years ang gap eh. Basta, wala kami tinatapakan tao. Ang gusto lang namin, magmahalan. Wala naman akong ibang hinihiling sa'yo kundi suportahan ako kung saan ako magiging masaya. Kaso, ikaw pa tong number 1 basher. Basher talaga ako dahil ayokong ginaganyan ka. Alam mo ba kung bakit siya nagstay sa'yo ng 4 years? Scholar mo ba naman eh? Masaktan ka na sa mga sinasabi ko. Real talk lang to, Carmela. Bahala ka dyan. Basta maayos kami. Kapag nagpakasal kami, kakainin mo yung mga panlalait mo sa relasyon namin. Magkaibigan tayo, pero hindi mo man lang tinitignan ang mga sinasabi mo sa akin kung nakakasakit ka ba. Sana naman minsan, magkaroon ka ng konsiderasyon na tao ako. May nararamdaman. Hindi yung akala mo kumakausap ka ng pader na walang pakiramdam. Kaya nga ako concerned dahil magkaibigan tayo. Alam ko at nakikita ko ang ginagawa niya sa'yo. Sige, tingnan natin kung hanggang saan tatagal yung pinaglalaban mong relasyon. Pero sinasabi ko sa'yo, ngayon na-graduate na siya, ipupusta ko pati buhay ko, magbabago yan dahil hindi ka na niya kakailanganin. Hindi na kumibo pa si Carmela. Lumabas siya ng pantry na bit-bit ang kape.
Inaamin niya na nasasaktan siya sa mga salitang sinabi sa kanya ng kaibigan niya at nakakaramdam din siya ng kaba na maaaring magkatotoo yun. Kinabukasan, wala siyang pasok kaya nagpunta siya sa bahay ng nobyo. Ngunit ang sabi ng nanay ni Kent, wala ito roon at 1 linggo nang hindi umuuwi ang binata. Dahil doon ay nakaramdam ng pag-aalala si Carmela. Saan po ba ang boarding house niya? Hindi pa po kasi ako nakakapunta ron pero ang sabi niya sa akin, malapit lang sa trabaho niya. 1 sakay lang daw ng jeep. Pwede ko siyang puntahan ngayon kung alam ko lang po sana kung saan. Hindi kasi ako mapakali Sinabi ng ginang na hindi niya alam ang eksaktong lokasyon dahil hindi daw sinabi sa kanya ng kanyang anak kung saan ba talaga siya nanunuluyan. Sinubukan naman ni Carmela na tawagan ang kanyang nobyo, ngunit hindi ito sumasagot. Ano kayang nangyari kay Kent? Kagabi pa siya hindi tumatawag sa akin. Naku, baka naman nagkasakit na siya. Dapat kasi alam ko kung saan siya tumutuloy ngayon para kung sakali man na may sakit siya, mapuntahan ko kaagad. Hindi ako mapapanatag nito hanggat hindi ko siya nakakausap. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Kinakabahan talaga ako. Ay, naku po. Sana maayos lang siya. Ano ba, babe? Bakit ba hindi ka sumasagot sa tawag ko? Please, sagutin mo na to. Nakakainis naman. Paalis na sana ang dalaga sa bahay ng kanyang nobyo upang humanap ng paraan kung paano niya mahahanap ang tinutuluyang paupahan ni Kent. Ngunit pinigilan siya ng bunsong kapatid ng nobyo. Nasa edad 15 na ang bunsong kapatid ni Kent at ito na lang din ang nag-aaral sa kanila. Sinabi sa kanya kung saan nakatira ang kanyang kuya. Binalaan din siya ng dalagita na huwag niyang babanggitin kahit na kanino na siya ang nagturo. Hindi pa nakakapagtanong pabalik si Carmela, tumakbo na palayo ang kapatid ng nobyo. Tila ba may malaking lihim na nakabalot sa mga salitang binitiwan nito kanina. Bakit kaya ayaw niyang ipaalam na sinabi niya sa akin? Ay, ano ba itong nararamdaman ko? Parang may kung anong gumagalaw sa tiyan ko at konektado sa bilis ng tibok ng puso ko. Wala naman siguro to. Sana nga wala lang. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalaga. Agad niyang pinuntahan ang bahay na tinutukoy ng kapatid ni Kent. Hindi naman siya nahirapan dahil alam ng una niyang pinagtanungan ang bahay na hinahanap niya. Pagpunta niya roon, may tao siyang napagtanungan na doon din nakatira at sinabi sa kanya kung saan ang kwarto ng binata. Kahit na natagpuan na ni Carmela ang tinutuluyan ng nobyo, hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang iba ang ibig sabihin ng kaba na yon, ngunit ayaw niyang pakinggan. Mas dumagdag pa sa gulo ng damdamin niya ang sinabi ng lalaki. Asawa niya? Kasama niya kamo ang asawa niya sa kwarto ngayon? May asawa si Kent? Kailan pa sila nagsama ng asawa niya? Napahawak sa dibdib si Carmela para pakalmahin ang kanyang sarili. Nag-aabang siya ng sagot mula sa lalaki at iniisip na nagkakamali lang siya ng sinabi, ngunit walang nagbago sa panayam ng lalaki. May kasama raw na babae si Kent nung lumipat doon at ang pakilala ay live-in partner nito. Nawala na ang matinong kaisipan ng dalaga. Sumugod siya sa kwartong bakas ang galit. Kahit pa man hindi siya sigurado kung tama ba ang sinabi ng lalaki o gumagawa lang ng paraan upang mag-isip siya ng malalim. Kent! Lumabas ka dyan! Kent! Buksan mo tong pinto! Ilang mabibigat na pagkatok sa pinto ang ginawa ng dalaga. May ibang taga-katabing kwarto pa na lumabas dahil maging sila ay nabulabog sa lakas ng sigaw at pagkatok ni Carmela. Ilang sandali pa ay bumukas na rin ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay si Jenny na nakasuot ng manipis na damit. Halatang bagong gising lang ito.
Wala rin siyang suot panloob, kaya doon tila nabigyan ng linaw ang kanina niya pang pagdududa. Anong ginagawa mo rito? Bakit magkasama kayo ni Kent sa loob? Nasaan si Kent? Agad na pumasok sa loob ang dalaga. Doon niya lang nakita ang nobyo, nakalalabas lang sa banyo. Anong ginagawa mo rito? Nakakahiya naman, ang daming tao sa labasan na istorbo mo. Sana tumawag ka man lang sa akin. At paano mo nalaman na nandito ako? Hindi na mahalaga kung kanino ko nalaman. Anong ibig sabihin nito, ha? Bakit kasama mong babae na to sa kwarto mo? Ayos, ha? Ang pinsan mo kasama mong natutulog sa iisang kama? Ano, Kent? Huwag ka na magkaila. Aminin mo na niloloko mo ko. Ang sabi ng isang lalaki na kasama nyo rito, kasama mo ngayon ang live-in partner mo. Manloloko ka? Hayop ka? Akala ko pa naman ako lang ang mahal mo. Alam mo na palang kasama ko siya eh. Bakit ka pa nagtatanong? Ang ibig sabihin, totoo? Ha? Ipinakilala mo sa akin bilang pinsan ng inaasawa mo? Walang hiya ka talaga. Ibang klase ng kababuyan mo sa sarili mo, Ken. Aray, ano ba? Tigilan mo na nga yung ginagawa mo. Huwag ka rito gumawa ng iskandalo. Mahiya ka naman sa sarili mo, Carmela. Pinagtitingin na nila tayo. Tigilan mo na to. Wow! Ako pa ngayon ang dapat na mahiya? Sino ba rito ang gumagawa ng kalokohan? Ha? Niloko mo ko. Kailan mo pa ito ginagawa, ha? At ikaw, malandi ka. Alam mo na siguro na may girlfriend na lalaki na nilalandi mo, di ba? Iba talaga kapag babaeng makate. Ano ba? Huwag mo siyang saktan. Baka maapektuhan ang pinagbubuntis niya. Lalong hindi kita mapapatawad kung may masamang mangyari sa anak namin. Napalakas ang pagtulak ni Kent kay Carmela, kaya bumagsak ang dalaga sa sahig. Naging kasing lamig ng semento ang kanyang damdamin at maging ang mga luha niya'y hindi na makawala. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking iniisip niyang makakasama sa panghabang buhay, ang lalaki palang sisira sa kung paano niya tingnan ang mapait na parte ng pag-ibig. Anong sabi mo? Anak ninyo? Nabuntis mo ang kabit mo? Lubayan mo na kami, Carmela. Buntis si Jenny at malapit na kami magpakasal. Kaya utang na loob, palayain mo na ako. Ayoko na sa relasyon natin. Gusto ko nang bumuo ng sarili kong pamilya. Magpapakasal ka sa taong bago mo lang nakilala at itatapon ang 4 na taon natin? Nasaan ang pangako mo? Ang sabi mo, sa akin mo gustong igugol ang mga pangarap mo. Akala ko ba sa akin mo gustong magkaroon ng anak? Ha? Bakit, Kent? May naging pagkukulang ba ako? Wala akong ipinangako sa'yo. Hindi ikaw ang babaeng gusto kong makasama ng panghabang buhay. Dahil gusto kong magkaroon ng maayos at normal na pamilya. Hindi ba tayo magkakaroon ng normal na pamilya? Ano bang tingin mo sa akin, ha? Ginamit mo lang ba talaga ako para makapag-aral ka? Minahal mo ba ako o ang perang na ibibigay ko? Ngayon mo pinapatunayan na totoo nga ang sinabi ni Amira. Hindi kaagad kumibo ang binata, habang si Carmela naman ay marahan na tumatayo mag-isa. Hindi na umalis ang mga tao sa tapat ng pinto, habang lahat sila ay nakikinig sa nagiging usapan ng dalawa. Bakit hindi mo masagot, ha? Oo, ginamit ko ang pera mo para makapagtapos ako ng pag-aaral. Minahal kita nung una, pero hindi ko alam kung kailan yun nawala. Ang alam ko lang, hindi ikaw ang makapagbibigay ng anak na gusto ko. Dahil masyado kang matanda para sa akin. Pasensya ka na, Carmela. Pero ayoko na sa'yo. Tapos na akong gamitin ka. Ngayon, gusto ko nang magbago. Gusto ko nang simulang iparana sa magiging asawa ko ang masayang buhay kasamang magiging anak namin. Ganon lang yun? Matapos ka magpakahirap para mapaaral ka, sa ibang babae mo ibibigay ang magandang buhay? Alam mo ba kung ilang beses kitang pinaglaban sa mga tao nagsasabi na wala akong mapapala sa'yo? Tama nga sila. Wala kang utang na loob. Nagbulag-bulagan ako sa mga signs. Yun pala, harap-harapan mo na akong niloloko. Hindi ko na to matatanggap. Hindi ko kaya ang kahihiyan na bitbit ko.
Dahil lang sa may girlfriend ako na matanda na. Una pa lang alam mong mas matanda ako sa'yo. Hindi ba? Ikaw pa ang nagsabi na wala kang pakialam dahil hindi sila ang magmamahal sa akin. Tapos ngayon bigla mo akong ikahihiya. Noong una akala ko ayos lang. Pero pinagtatawanan ako ng mga tao. Bata pa ako. Marami pang maaabot sa buhay. Kaya pasensya ka na. Ayoko nang madagdagan ng sakit, Carmela. Hindi kita mahal. Kaya please lang, hayaan mo na kami ni Jenny na bumuo ng sarili naming pamilya. Hindi makapaniwala si Carmela sa mga salitang binitawan ni Kent. Naging mas malinaw sa kanya ang lahat. Kaya pala hindi siya hinahawakan ng kamay kapag nasa labas sila dahil kinakahiya niya ang nobya. Sa tuwing tinatanong kung ilang taon na si Carmela, hindi ito sinasagot ni Kent. Ngayon lang tila ba bumalik lahat sa utak ng dalaga. Hindi na niya nagawa pang magsalita dahil kusaan na siyang pinagtabuyan ng lalaking akala niya ay mahal siya. Tuluyan na siyang pinabayaan nito at pinipili ang babaeng tunay niyang mahal. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Paano ako magsisimula ulit? Kung lahat ng pangarap ko kasama siya, hindi ko kayang mabuhay nang wala si Kent. Ang dami kong kahihiyang bibit-bitin. Pinaglaban ko siya. Tapos kayong pinatunayan niyang tama lang ang babala sa akin ng mga tao. Magkaiba pala talaga ang mahal kaysa kailangan lang. Dahil sa mga nangyari, hindi magawa ni Carmela na sabihin sa kaibigan ang mga natuklasan niya. Ngunit kahit hindi niya ito aminin, nararamdaman ni Amira na may kakaiba sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, madalas natulala lamang si Carmela. Hindi siya umiiyak, pero durog na durog ang kanyang buong pagkatao. Wala na siyang pangarap dahil pakiramdam niya ay wala na siyang karapatan. Malaki ang epekto sa kanya ni Kent dahil buong buhay niya ay inalay niya sa lalaking itatapon lang siyang parang basura. Gusto mo bang sumama sa amin? Birthday ng inaanak mo, balak naming mag-outing. Pwede ka naman magpaalam ng leave para makapagpahinga ka rin. Hindi yung ganyan na palagi kang nakatulala dyan. Baka kailangan mo ng maaliwalas na kapaligiran. Hindi ko alam. Gusto ko lang mapag-isa. Hayaan mo na lang muna ako. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong hiwalay na kayo. Nakita ko post ng nanay niya. Kinasal na pala sila ng babae na pinalit niya sa'yo? Imagine, sa loob lang ng 4 months nagawa niyang pakasalan ng babae. Ikaw na 4 years, binaliwala lang. Wala talaga sa taon yan eh. Kapag gusto ng lalaking magpakasal, pinipili nila ang babaeng kasama nila noong handa na sila, hindi ang babaeng kasama nila nung naghahanda pa lang sila sa buhay. Hindi kumibo si Carmela. Umiwas lamang siya ng tingin dahil pakiramdam niya ay nanlalamig na ang kanyang kaluluwa. Masaya na si Kent sa piling ng babae na ipinalit sa kanya habang siya ay nagdurusa pa rin sa pagmamahal na hindi nasuklian. Sumama ka na sa amin para makapag-relax ka naman. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa nakaraan yun ng lalaki na yun. May makikilala ka pa ring lalaki na magmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na malaking aral yan sa'yo. Huwag mo na ulit gagawin magpaaral ng lalaki, lalo na kung wala naman talagang planong piliin ka kapag nakuha na niya ang pangarap niya. Sa paglipas ng mga araw, walang nagbago kay Carmela. Araw-araw siyang nagdurusa at nangungulila sa pagmamahal ni Kent. Hinahanap-hanap niya ito at nagbabaka sakali siya na isang araw ay bumalik ang binata at humingi ng tawad sa kanya. Ngunit base sa mga nakikita at nababalitaan niya, nasa maayos na kalagayan na ang pamilyang binuo ni Kent. Maganda ang trabaho niya at siya ang bumubuhay sa asawa nito na hindi niya pinagtrabaho kahit minsan. Kaya naman pala niyang gawin yun eh. Na siya ang magsasakripisyo para sa mahal niya. Yon ang matagal ko nang sinasabi sa'yo pero hindi mo maintindihan dahil mahal na mahal mo siya. Ngayon, mukhang natatauhan ka naman na. Hayaan mo na lang na karma ang bumawi sa kanya dahil sa panggagamit na ginawa niya sa'yo.
Ang gawin mo na lang matutunang gumawa ng paraan kung paano ka ulit magiging masaya. Andito lang ako palagi sa tabi mo. Alam mo naman na kahit matabilan dila ako at masama ang ugali ko, hindi kita pababayaan dahil kaibigan kita. Sana nakinig na lang ako sa'yo nun. Hindi sana ganito kasakit. Ako ang bumuo ng pangarap niya para lang ibigay ang tagumpay sa ibang babae. Ang sakit eh. Sobrang sakit. Damahin mo lang ang sakit. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Makakatulong yan para mailabas mo lahat ng galit mo. Para kapag naging maayos ka na, wala ka ng panghihinayangan sa nakaraan. Hindi ako papahayag na magdurusa ako ng matagal habang masaya siya. Kung durog ako ngayon, dapat parehas kami. Walang magiging masaya. Naging bato na ang puso ni Carmela. Wala na siyang nararamdaman kundi ang galit at kung paano siya makakapaghiganti. Kaya nang nabalitaan niya ang tungkol sa isang mambabarang, hindi siya nagdalawang isip na puntahan yon. Hindi niya sinabi sa kaibigan ang gagawin niya. Dahil pagdating sa mga ganoong bagay ay hindi siya papayagan ni Amira. Galing sa isang relihiyosong pamilya si Amira, kaya hindi siya naniniwala sa pagganti gamit ang itim na kapangyarihan. Ngunit ito lamang ang tanging naiisip ni Carmela para maipaghiganti ang sarili niya. Gusto kong buhagin mo siya para mas pagdusahan niya ang galit na nararamdaman ko. Paunti-unti. Pasakit ng pasakit, walang kamatayan. Hindi na niya madama pa ang awa dahil pakiramdam niya ay habang buhay niya lang din dadalhin ang sakit na dinulot sa kanya ni Kent. Nang matapos ang ritual, nagpatuloy si Carmela sa kanyang buhay. Hindi niya pa alam kung may nangyari na ba sa pambabarang niya sa dating kasintahan dahil hindi pa naman niya ito muling nakikita. Inuunti-unti na rin niyang baguhin ang kanyang sarili. Hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi maging ang kanyang pag-uugali. Nagiging malamig na siyang makitungo sa lahat. Pwede ba tayong mag-usap kahit na saglit lang? May mga concern lang sana ako. Tungkol sa trabaho? Tungkol sa'yo. Anong concern ba yan? Maayos naman ako ah. Nakikita mo naman siguro. Isa pa, hindi ko na rin naman ginugulo si Kent, kaya wala na akong nakikitang ibang problema. Ang concern ko ay ang ugali mo ngayon. Ang laki ng pagbabago sa'yo. Napapadalas pang nagkakaroon ka ng kaaway dito sa salon. Tapos nabalitaan ko nung rest day ko, nakipagtalo ka sa client. Bakit? Naiintindihan ko naman na may pinagdaraanan ka at hanggang ngayon dinaramdam mo pa rin ang nangyari sa inyo ni Kent. Wala lang ako sa mood. Huwag mo na ulit babanggitin ang pangalan ng lalaki na yon. Gusto ko na mag-move on. Huwag ka nang banggit ng banggit pa sa kanya. Agad na ring umalis si Carmela matapos niya itong sabihin. Kinaumagahan, pagpasok niya ay naabutan niya ang kaibigan na tila ba gulat na gulat sa nakikita niya sa kanyang cellphone. Ano yung tinitingnan mo? Ito shared post ng kapatid ng ex mo. Nakita mo na ba to? Wala na akong connection ni isa sa kanila. Block na silang lahat sa akin. Ano ba yan? Tungkol ba sa animal na yon? Diyos ko, nakakaloka. Humihingi kasi sila ng tulong sa Facebook friends nila. Dinala raw nila si Ken sa ospital dahil sumusuka raw siya ng kulay green. Tapos kapag gabi, sumusuka naman siya ng mga buhay na insekto. Basahin mo. Inabot ni Amira ang cellphone sa kanyang kaibigan. Walang reaksyon si Carmela habang binabasa ang nakasulat. Nakita niya rin ang mukha ng dati niyang kasintahan. Mukha itong kawawa, ngunit wala siyang maramdaman maliban sa saya na unti-unti na ring umeepekto ang barang na pinagawa niya. Deserve naman niya yan. Baka yan ang karma niya. Bakit ba sila manghihingi ng tulong sa ibang tao? Ang akala ko ba sabi niya kaya niya ng sarili niya? Gets ko naman na galit ka, kasi kahit ako galit din sa kanya eh. Ang pinagtataka ko ay ang karamdaman niya, kasi merong mga comment dito na baka daw binabarang na siya. Nag-aalala lang ako na baka mamaya totoo nga, tapos ikaw ang sisihin nila. Bakit naman ako ang sisisihin nila? Hanggang ngayon ba hindi nila ako lulubayan?
Dahil maaaring ikaw ang may malalim na dahilan para ipabarang siya. Hindi mo naman yun ginawa, di ba? Alam ko naman na hindi mo yun gagawin. Tumingin lang si Carmela. Hindi siya nagbigay ng tugon sa kanyang kaibigan. Dahil doon ay nakatunog si Amira na maaaring tunay nga ang hinala niya. Sa paglipas ng mga araw, nakakatanggap ng iba't ibang mensahe si Carmela mula sa pamilya ng dating kasintahan. Nagtatanong kung maaari ba siyang makausap, ngunit tinatanggihan niya ito at sinasabi na wag na siyang guguluhin pa. Isang gabi, nagpasya si Amira na manatili sa bahay ng kanyang kaibigan dahil wala silang pasok kinabukasan. Nais niyang makausap ito ng masinsinan. Nakapagluto na ako. Mas masarap kumain dito sa labas, no? Ang hangin eh. Dito na lang kaya tayo maghain ng hapunan. Hindi ako nagugutom. Anong hindi ka nagugutom? Kailangan mong kumain, nangangayayat ka na oh. Mas maganda pa nga ang katawan mo noon. Pwede bang iwan mo muna ako? Gusto ko talaga mapag-isa. Hindi umalis si Amira. Nanatili lang siyang nakaupo sa tabi ng kaibigan niya, humahanap ng tamang pagkakataon para buksan ang usapan na kanina pa niya naisimulan. Kilala kita. Alam kong may gusto kang malaman sa akin. Ikaw ba ang gumawa nun kay Kent? Ang huli kong balita, nasa bahay na lang siya at nangangayayat na. Hindi na siya makapagtrabaho. Hindi na rin magamot ang anumang karamdaman niya. Dahil simula raw nang dalhin nila sa doktor, lumala lang ang sakit niya. Kung sabihin kong oo, may magagawa ka ba? So, pinabarang mo talaga siya? Gusto mo siya magdusa ng pangmatagalan? Oo, gusto kong panghabang buhay niyang pagdusahan ng panluloko at panggagamit niya sa akin. Oh, anong gagawin mo ngayong nalaman mo? Hindi kumibo ang kaibigan. Nakatingin lang ito sa kanya, hindi mawari kung ano ang iniisip. Hindi na ito pinansin pa ni Carmela. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling tahimik si Amira sa mga nalaman niya at ang mga balita tungkol kay Kent ay kusa lang ding dumarating kay Carmela. Hanggang isang araw, nagpunta sa kanilang salon ang asawa ni Kent at hinahanap si Carmela. Saglitin mo na lang kausapin. Paalisin mo na lang kung ayaw mo. Kanina pa kasi siya naghihintay sa'yo eh. Lumabas si Carmela at naabutan niya si Jenny na halatang kapapanganak pa lamang. Nang makita siya ng babae ay umiyak ito sa harapan niya at nagmakaawa na puntahan si Kent dahil yun ang hiling ng kanyang asawa. Bakit ako magpupunta ron? 1 taon nang nakalipas simula na maghiwalay kami. Anong kailangan niya sa akin? Gusto niya ba na tulungan ko na naman siya? Hindi na ba siya nagsawa na lokohin at hanapin lang ako kapag kailangan niya? Sinabi ni Jenny na hiling yun ni Kent bago siya mawala sa mundo. Dahil pakiramdam daw ni Kent ay hindi natatagal ang kanyang buhay. Ngunit sinabi ni Carmela na hindi mangyayari yun. Kahit na anong nararamdaman ngayon ni Kent, ay bibit-bitin pa niya ng matagalan. Hindi maunawaan ni Jenny ang ibig niyang sabihin. Hindi na rin naman pinaliwanag ni Carmela. Pinaalis na lang niya ang babae. Kahit na anong pagmamakaawa nito, hindi niya pinakinggan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, palagi siyang binabalikan ni Jenny para makausap. Ngunit palagi siyang tumatanggi. Hanggang isang araw, nagkaroon ulit sila ng pagkakataon na makapag-usap ni Amira. Hindi na talaga magbabago ang isip mo? Hindi mo gustong makita pa si Kent? Paano kung yun na ang huling beses na makikita mo siya? Ayaw mo din naman sa kanya para sa akin, di ba? So, ano pang saysay na magkita kami? Ando na tayo sa point na ayaw ko sa kanya para sa'yo, pero hindi naman naaabot sa babarangin mo siya. Alam mo ba na grabe na ang nangyayari sa kanya ngayon? Nakikita ko ang post ni Jenny kung kani-kanino na sila humihingi ng tulong dahil kahit daw ang albularyo, hindi na magamot ang asawa niya. Tama lang sa kanilang maghirap. Noon bang akong tinatarantado nila? Nakaramdam ba sila ng awa? Hindi naman, di ba? Kaya bakit ako makukonsensya sa ginawa ko? Kahit nga sorry, hindi ko narinig mula sa walang hiyang lalaki na yun.
Sasamahan kita magpunta kahit na saglit lang. Baka kapag nakausap mo siya, makuha mo ang paglaya pati sa sarili mo. Alam mo ba, Carmela, na hindi lang siya ang pinahihirapan mo dyan sa ginagawa mo dahil malaki rin ang magiging epekto nito sa'yo at lalo na sa kaluluwa mo. Makinig ka naman sa akin. Magkaibigan tayo, hindi ko gustong mangyari sa'yo ang ganito kalalang bagay. Paano kung bumalik sa'yo ang mga ginagawa mo? Kung babalikan man ako ng karma, walang problema. Basta pare-pareho kaming nagdurusa. Dahil hindi ako papayag na ako lang ang nasasaktan habang sila masaya. Ilang beses pang kinumbinsi si Carmela ng kanyang kaibigan hanggang sa napapayag din siya. Nang matapos ang kanyang trabaho, naabutan nila si Jenny na naghihintay sa labas ng salon. Ayaw pa sanang kausapin ni Carmela ang babae, ngunit ang kaibigan na niya ang kusang gumawa ng paraan. Sasama na kami sa'yo pero hindi kami magtatagal. Hindi maikakaila ang tuwa na nararamdaman ni Jenny nang marinig niya ito. Habang nasa biyahe sila, kinukwento niya ang mga napagdaanan ng kanyang asawa. Kung paano ito manghina sa tuwing susuka siya ng kulay berdeng likido na susundan ng mga kakaibang insekto. Nagpunta na rin daw siya sa albularyo. Ilan na ang sumubok na gamutin ang lalaki, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Dahil sa kalagitnaan ng paggagamot, nagsusuka rin ng insekto ang mga albularyo. At sa takot nila na sa kanila mapunta ang sumpa, itinitigil na nila. At sa tuwing ititigil nila ang panggagamot, mas lumalala lang ang nangyayari kay Kent. Nang makarating na sila sa bahay, nakiusap si Kent na iwan muna silang dalawa ni Carmela. Malamig naman ang tingin ng dalaga sa dating kasintahan na walang kalakas-lakas na nakahiga lamang sa kama. Hindi na makilala ang itsura nito dahil nakadikit na ang balat niya sa kanyang buto at ang masigla at bata nitong mukha ay tila ba naglaho ng ganun lang kabilis. Wala nang mas masaya pa sa akin ngayong nakikita pa rin kitang nagdurusa. Akala ko makakaramdam ako ng awa, pero mas lalo akong nakaramdam na hindi pa pala sapat ang nangyari sa'yo. Alam ko ang galit na nararamdaman mo sa akin dahil sa panggagamit na ginawa ko sa iyo. Pero gusto kong humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Carmela. Para saan pa? Bakit ngayon ka pa hihingi ng tawad sa akin? Kung hindi mo pa yan mararanasan, hindi mo pa maiisip ang mga katarantaduhang ginawa mo sa akin? Matagal ko nang gustong humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko lang alam kung paano ko gagawin. Napaatras si Carmela matapos na masuka sa sahig ang dating kasintahan. Kitang-kita niya kung paano lumabas ang mga buhay na insekto sa bibig ni Kent. Gumapang pa ang maliliit na ipis sa kanyang paanan. Ngunit nanatili lang siyang nakatayo. Walang reaksyon, walang awa. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ko. Pero gusto kong bago ako mawala, nagawa kong humingi ng tawad sa iyo. Sana kahit minsan, hindi man ngayon, mapatawad mo ako. Totoong ang paghingi ko ng tawad. Dahil ayokong lisanin ang mundong ito na may mabigat akong kasalanan sa iyo. Dahil sa lahat ng taong nagawan ko ng kasalanan, sa iyo ang may pinakamasakit. Patawarin mo ko sa panggagamit ko sa iyo noon. Hindi kumibo ang dalaga. Tinalikuran niya lang si Kent. Matapos nun ay lumabas na siya. Pagbukas ng pinto ay agad na pumasok si Jenny upang asikasuhin ang asawa niya na walang humpay sa pagsuka.
hanggang sa makalabas sila ng bahay na natiling tahimik si Carmela. Ngunit ang utak niya ay paulit-ulit na nakikita ang kaawa-awang itsura ng dating nobyo. Nakapag-isip ka na ba? Itutuloy mo pa rin ang ginagawa mong pambabarang sa kanya? Oo, hindi ko yun babawian kahit na anong mangyari. Pagdusahan niya ang pangmatagalan na nangyari sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, palagi siyang tinatanong ng kaibigan tungkol sa kanyang desisyon at pinapangaralan siya ng mga salita ng Diyos. Ngunit kahit na anong gawin ni Amira, tila yata sarado ang isip ng kaibigan. Hanggang isang araw, inaya si Carmela ng kanyang kaibigan na magsimba. Susunod na lang ako. May mga gagawin pa kasi ako. Hihintayin na lang kita para sumabay ka na lang sa sasakyan. Bakit pa push ka ng push sa akin na sumama sa simbahan? Hindi ba pwedeng hayaan mo na ako na kusa lang magpunta? Kung hihintayin kitang kusang magpunta, kailan pa? Alam kong ito ang kailangan mo ngayon. Maraming hinanakit ang puso mo. Kailangan mo ng kalinawan, Carmela. Ngayon mo pa yan sasabihin sa akin ha? Kung kailan nakagawa na ako ng mali. Ano ba sa tingin mo? Mawawala tong galit sa dibdib ko kapag isinama mo ako dyan? May mag-iiba ba? Maibabalik ba ang 4 na taong nasayang ko? Hindi mo naman kailangan balikan ng nakaraan para lang may mabago. Ang kailangan mo ay pagtanggap na natapos na yun para na rin makalaya ka. Huwag mong hayaan na tumagal palalo ang galit na yan kasi nilalamon ka na ng kadiliman, Carmela. Ikaw ang kusang lumapit sa kanya. Hindi lang si Kent ang nagdurusa dahil pati ang kaluluwa mo. Oo, hiniling ko rin na makarma yung walang yamong ex. Pero hindi sa paraan na ganito na pati ikaw nadadamay na. Hayaan mo na lang muna ako. Buhay ko naman to eh. Hindi kita pwedeng basta lang hayaan. Kaibigan mo ko. Sige na, kahit ngayon lang. Hindi na nakatanggi pa si Carmela. Sumama siya sa kaibigan niya na magpunta sa simbahan. Pagpasok niya sa loob, hindi niya mawari kung anong nararamdaman niya. Dahil sa oras na nakatapak siya sa loob, nagtaasa ng mga balahibo niya. Lalo na noong nagsimula na ang misa. Tungkol sa pagpapatawad at pagtanggap ng kasawian ang naging tema ng misa na yon. Lahat ng mga sinasabi ng pari ay tumatama sa puso ng dalaga. Sa tagal niyang hindi umiyak, hindi niya namalayan na may luha na palang tumutulo sa kanyang mga mata. Sa paglabas ng mga luha na yon, pakiramdam niya ay nahugasan na rin ang mga mata niya upang tingnan ang buhay mula sa magkaibang pananaw. Hindi niya mawari kung paanong nangyaring ang bigat na matagal na niyang bitbit ay dito lang mababawasan. Sige lang, isuko mo na lahat ng galit at sakit na nararamdaman mo. Kapag naging magaan na lahat, makikita mong deserve mo maging masaya nang hindi na kinakailangan na saktan ng iba. Hindi napigilan ni Carmela na umiyak. Bumuhos ng tuluyan ang mga luha niya at ang kaibigan niya ay nakayakap lamang sa kanya habang hinahagod ang kanyang likod. Hinahayaan lamang siyang maglabas ng hinanakit niya dahil alam ni Amira kung gaano kabigat ang bitbit ng puso niya. May katagalan din ang inabot ng iyak ng dalaga hanggang sa tuluyan na siyang huminto at nagpunas ng kanyang mga luha. Ang sama kong tao, Amira. Paano ko nagawang umanib sa itim na kapangyarihan para lang mailabas ang galit ko? Hindi ka masamang tao, Carmela. Nagkamali ka lang ng nilapitan. Nasaktan ka at naiintindihan ko na ang gusto mo ay mabigyan lang ng katarungan ng nararamdaman mo. Pero hindi ibig sabihin nun na napakasamang tao mo na. Huli na ba ang lahat sa akin? Hanggat alam mo ang mga naging pagkakamali mo, kahit kailan hindi magiging huli ang lahat. May pag-asa ka pa. Dahil ngayon pa lang nagawa mo ng isuko ang galit mo. Alam mo na rin kung paano mo aayusin ang lahat sa buhay mo. Lumabas sila na may magaan na kalooban at klarong kaisipan si Carmela. Kinabukasan nun ay pinuntahan niya ang mambabarang at sinabing gusto na niyang ipabawi ang ritual na ginawa nila kay Kent.
Pinaliwanag ng mambabarang na sa oras na gawin niya yon, mawawala na siya ng kontrol sa lalaki dahil maaaring balikan siya nito kung gagaling na siya. Hindi ko na kailangan pang isipin kung gaganti siya sa akin pabalik. Ang gusto ko na lang ngayon, magkaroon ng payapang kaisipan at buhay. Tinuloy ng mambabarang ang pag-alis ng sumpa. Simula ng araw na yon ay nagpasya na rin si Carmela na magpakalayo-layo dahil nais niyang kilalanin muli ang kanyang sarili. Hindi na siya nakakuha pa ng balita tungkol sa dating kasintahan. Ang huli niya lang nalaman ay umalis na si Kent ng bansa at doon na maninirahan ng pangmatagalan. Makalipas ang 5 taon, nagkaroon ng bagong nobyo si Carmela. Naging maayos ang samahan nila hanggang sa tuluyan na silang nagpakasal. Bumuo na rin siya ng kanyang sariling pamilya. Habang naglalakad siya mag-isa sa mall, napansin niya ang mukha ng isang lalaking pamilyar sa kanya. Alam niyang kahit na kailan, hindi niya malilimutan ang mukha ng lalaking kinabaliwan niya. Kumusta ka na, Carmela? Long time no see. Ang balita ko, nanganak ka last year. Maayos naman ang buhay. Mabuti naman gumaling ka na. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Pero alam kong may parte rin ang pagpapatawad mo sa akin. Maraming salamat pala. At sorry uli sa mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Wala na yon. Napatawad na kita at pinalaya ako ng sarili ko sa sakit. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang pamilya ko. Sana lang maging malaking aral na to sa ating buhay. Oo. Dahil sa nangyari sa akin, napagtanto kong may malupit pala talagang balik kapag gumawa ka ng masama sa kapwa mo. Tanging ngiti lamang ang ibinahagi ni Carmela bago siya tuluyang umalis. Napakagaan para sa pakiramdam na tuluyan na nga siyang nakalaya sa sakit na akala niya ay walang katapusan. Yun na rin ang huling beses na nagkasalubong ang landas nila ni Kent. Ang alam lamang ni Carmela, nagpatawad na siya at ang nais na lamang niyang pagtuunan ng pansin ay ang kinabukasan, hindi ang nakaraan niyang dinala niya sa kadiliman. Marami mang masamang karanasan sa kanyang nakaraan. Alam niyang malaki rin ang naging tulong nito para sa pagbabago niya. Maaaring kung hindi siya nagpatawad noon, mahabang panahon niyang bibit-bitin ng galit at hindi niya mararamdaman na maging masaya katulad ng nangyayari sa kanya sa kasalukuyan. Dahil kung gaano sana kahaba ang pagdurusa na ipinataw niya kay Kent, ganun din ang pagdurusa ng galit na daladala niya. Malaking pasalamat niya sa kanyang kaibigan na tumulong sa kanya upang isuko ang lahat ng galit at pangamba sa Diyos na siyang humilom sa lalim ng sugat na meron siya noon at nagbukas ng bagong pag-asa para sa muli niyang pagmamahal sa buhay na meron siya ngayon. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig at taga-suporta ng mga istorya ni Lola Telang. Rosemary Santos, Mildred Ann Bawal, Roslyn Mangilin, Belen Malbas, Christina Pierre 7601, Vincent Florentino, Romulo Laman Jr., Alfreda Alano, at Kuya Gio 720. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat po sa inyong lahat.